Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 28, 2025, Friday. Update tayo sa panibagong bagyo na posibleng lumabas sa unang linggo ng December. Alamin natin yung mga lugar na maaaring daanan nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin ang lagay ng panahon. Shear line pa din ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon habang ang northeast monsoon ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Hilagang Luzon. Sa labas ng PAR, may isang malakas na sirkulasyon na patuloy na gumagalaw sa kanluran, Timog Kanluran. Ito ay ang severe tropical storm Koto na dating verbena. Ngayong umaga, tinataya na ang sentro nito ay nasa 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May maximum sustained winds ito na umaabot sa 110 kilometers per hour, may pagbugsong hanggang 135 kilometers per hour at kumikilos ito ng mabagal pa west-southwest. Mahalagang tandaan na kahit nasa labas na ng PAR, may hatak pa rin ang trough ni Koto, kaya posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na ulan ang Palawan at kalapit na baybaying dagat habang pinapalakas naman ng amihan at shear line ang ulan sa Cagayan Valley at Cordillera. Sa forecast weather conditions sa Palawan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa trough ni Koto. Posibleng magkaroon ng biglaang pagbuhos na aabot sa moderate hanggang heavy, kaya may banta ng flash floods at pagguho ng lupa lalo na sa mababang lugar, gilid ilog at paanan ng bundok. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, asahan ang maulap na langit na may kalat-kalat na ulan at paminsan-minsang thunderstorm dahil sa shear line. Maaaring maging tuloy-tuloy ang ulan sa ilang oras, kaya mag-ingat sa baha at landslide. Sa Ilocos Region, Batanes at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Hindi man palaging malakas, pwede pa rin magdulot ng madulas na kalsada at weak visibility. Sa Aurora at Quezon, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm ang posibleng maranasan na dala ng easterlies. Bantayan ang mga bugso bandang hapon hanggang gabi. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o thunderstorm. Kapag dumaan ng malalakas na ulan, posible ang panandali ang pagbaha sa mababang kalsada at underpass. Para naman sa forecast, wind and coastal water conditions, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hanging northeast. Ang dagat ay mula moderate hanggang rough na may taas ng alon na nasa 2.5 hanggang 5 meters, kaya hindi ligtas para sa maliliit na bangka. Sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin from southwest hanggang southeast. Ang alon ay moderate to rough na nasa 1.2 hanggang 2.8 meters, lalo na sa bukas na baybayin. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hanging southeast hanggang east. Ang alon ay slight to moderate na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman din ng hanging northeast na may alon na slight to moderate nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Kung may nakataas na local gale o sea travel advisory, sundin ng tagubili ng Coast Guard at lokal na pamahalaan. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa dahil sa shear line, ngayong araw inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Cagayan, Apayao at Isabela. Bukas naman, Friday, November 29, nakatuon ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa Cagayan at Apayao na maaaring umabot pa rin sa 50 hanggang 100 millimeters. Paalala, sa bulubunduking lugar, pwedeng mas mataas ang aktwal na naipon na ulan. Kung basa na ang lupa nitong nakalipas na araw, mas madali itong gumuho. Bantayan ang paglusong ng tubig mula sa matarik na dalisdis at ang mabilis na pagtaas ng ilog. Update naman tayo sa binabantayang posibleng bagyo sa susunod na linggo. Sa pagitan ng Tuesday, December 2 at Thursday, December 4, may nakikitang paglitaw ng isang bagong sistema mula sa silangan na bahagi ng Philippine Area of Responsibility batay sa maraming modelo. Kung pagbabasihan ng European model, kikilos ito pa west hanggang pa southwest at posibleng maglandfall sa Visayas bandang Friday o Saturday, December 5 o 6. Sa ngayon, hindi ito inaasahang typhoon level bago pumasok sa lupa. Mas malamang na nasa tropical storm hanggang severe tropical storm ang lakas. Pero mahalagang diwanagin, hindi ibig sabihin ito na mahina ang epekto. Kung tumama ang sirkulasyon sa parehong rehiyong, malalambot na ang lupa dahil kay verbena, may mataas na chance na bumaha at magkaroon ng pagguho kahit moderate lang ang hangin.
Sa Google DeepMind Multimodal Perspective, mas nagiging organisado na ang ruta habang lumalapit ang petsa. Mas maraming ensemble members ang tumuturo sa Visayas o Southern Luzon bilang posibleng daanan. May bahagyang pagkakaiba sa track kumpara kay Verbena. Medyo mas mataas o mas timog depende sa interaksyon ng amihan at easterlies. Ngunit ang consensus ngayon ay may land interaction sa kalupaan bago lumabas sa West Philippine Sea. Tandaan na long range pa ito, pwedeng magbago ang posisyon ng landfall, ang bilis at ang tindi habang nadaragdagan ng bagong obserbasyon. Manatiling nakaantabay sa araw-araw na update para sa pinakabagong impormasyon tungkol dito. Sa localized thunderstorm patterns sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, kahit wala sa sentro ng mga nabanggit na sistema, tipikal na mararanasan ng maaliwalas na umaga na susundan ng mabilis na pagbuo ng mga ulap bandang tanghali, sa hapon o gabi. Posible ang malakas na buhos sa loob ng short window na may kasamang malalakas na bugso ng hangin at madalas na thunderstorm. Ito ang mga sandaling nagdudulot ng agarang pagbaha sa siksik na urban roads at pag-angat ng tubig sa mga estero. Kung lalabas, maghanda ng kapote at plan B na ruta kung magmamaneho. Iwasan ang pagtawid sa tubig na mababaw tingnan, kadalasan mas malalim ito kesa sa inaasahan at pwedeng tumirik ang sasakyan. Sa hilagang baybayin ng Luzon, umiiral ang amihan surge windows na nagpapaangat ng swell sa pagitan ng 2.5 hanggang 5 meters. Lumilikha ito ng cross seas sa ilang pasilyo ng dagat kaya delikado sa maliliit na bangka o motor bangka kahit hindi umuulan. Sa kanlurang bahagi ng Luzon at northern Palawan may kombinasyon ng wind waves at long period swell mula sa malayong bagyo sa kanluran. Piliin ang mas protektadong ruta at tiyaking maayos ang life vest at komunikasyon bago pumalaot. Sa silangang Visayas at karagatang nakaharap sa Pacific, kahit banayad ang hangin, maaaring magkaroon ng shore break na mas malakas kaysa sa karaniwan kapag sumabay ang high tide at thunderstorm outflow. Iwasan ang pagligo sa open beach kapag may biglang dilim sa direksyon ng hangin. So ngayong araw hanggang bukas magpapatuloy ang shear line rain sa hilagang Luzon habang ang Palawan ay makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan mula sa trough ni Koto. Pagsapit ng weekend, posibleng humina ng kaunti ang ulan sa piling bahagi ng Luzon kung bababa ang convergence. Ngunit mananatiling basa ang lupa kaya sensitibo pa rin sa pagguho. And early next week, sisilip ang senyales ng panibagong sirkulasyon sa silangan habang lumalapit ang petsa. Tumataas ang certainty ng track forecast at lakas at posibleng magtaas ng mga tropical wind signal sa lugar na posibleng daanan. Bottom line, kahit na nasa labas na ng par si Koto, may hatak itong ulan sa Palawan, habang ang shear line at amihan ang nagpapaulan sa hilagang Luzon. Bantayan ng 50 hanggang 100 mm na ulan ngayon sa Cagayan, Apayao at Isabela at posibleng pag-ulit bukas sa piling lugar. Sa dagat, hindi ligtas ang biyahe para sa maliliit na sasakyang pandagat sa hilagang baybayin ng Luzon at piling kanlurang baybayin dahil sa moderate hanggang rough seas. At para sa early heads up, may nakikitang posibilidad ng bagong sistema pagpasok ng unang linggo ng December na maaaring tumawid sa Visayas o Southern Luzon bilang tropical storm hanggang severe tropical storm. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa bagyo. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.